alam na pala niya na mararanasan yung panahon, no? Ito po, sabi ni BBM, oh, meron pala siyang nakangiti pa siya, oh. Tindi. AFP now coordinating with US to use EDCA sites. Magtrabaho na lang po muna kayo. Huwag na yung coordinate ng coordinate. Trabaho po. Makita po namin yung mga truck ng AFP na nariyan. Ito po, tignan nyo, Espanya Boulevard, Lubog. Asan po yung mga truck ng AFP? Asan po yung mga rubber boat natin? Kahit lang po makarating ba sa susunod na mababaw, wag naman yung hanggang dito para tama naman. Wala rin naman magagawa. Correct, correct. Oh, ay meron pa po pala. No? Oh, may pagtugon pa po sila. Oh, binanatan po nila yung libreng sakay ng Office of the Vice President. Ghost pasahero naman daw. Tindi ang tindi talaga. Ito po yung statement to. Ayan, oh. Nakita ko na. The President is dismayed by reports that government personnel are putting up SONA-related materials in public areas while many communities are battling heavy flooding. Let me be clear, all SONA-related preparations are hereby ordered immediately suspended. The Department of Public Works and Highways, along with all concerned agencies, must put full attention and exclusive focus on flood response relief operation. The President directive is to focus all efforts on ensuring safety, etc., etc. Umuwi na lang po siya para siya po mag-direct. Mga basura sa bakod ng NLEX. Tindi, oh. Ayan po, kitang-kita natin. At ang tanong po na dapat nyong sagutin, nasan po ang trilyon? Trilyon po, no? 1.14 trilyon na po ang budget natin sa flood control. Kasi 2 taon na po. 1.14 trilyon. Pero wala po nagtatanong. Ang tinatanong po nila ay yung sa Dolomite. Bakit tinayo ang Dolomite? Tanong na po, Tatay Badong, ng panahon ni Tatay Diggs, kinancel niya yung meeting kay Putin para umuwi dahil binabagyo ang Pilipinas. Yun po yun, yung concern, di ba? Matindi po yun eh. Yung concern ka sa tao mo, kaya uwi ka dahil may bagyo. Ito po, hindi po pwede. Mas concern siya sa sasabihin ni Donald Trump. Okay. Teka lang, ayusin ko lang tong ating para makita natin. Mahirap lagi gobyernong ngagba. Wala tayong maasahan. Kaya nga po, wala nang umaasa eh. Kaya nga po yung sinasabi ko, namimiss lang natin. Namimiss po talaga natin yung paglilingkod ng isang Duterte. Ang pag-asa na lang po natin, matatapos din yan. Lahat po ng paghihirap ay matatapos din. Boss, ililipat pa sana yan kay BP Inday. Sasabihin niya, wala kasi yung BP. May mahalagang gagawin yung Pangulo sa US. Sir Badong, may selang sese kay Tatay Digong? Sinisisi si Digong yung dahilan daw ng baha sa Commonwealth ang paggawa ng MRT-7. If BBM is smart, he will use this as an exit para hindi mapahiya kay Trump. Umuwi dahil Marawi siege. Marawi siege. Okay, correct naman po. Alam ko nga hindi bagyo yun, Marawi. Tatay Badong, sinisid na din nila yung subway project sa pagbaha sa NCR. Hindi po bagyo ang dahilan nung pumunta si Tatay Digong sa Russia, gera po sa Marawi. O yan naitama na po Marawi siege po yun. Boss Badong, naka-monitor daw si BBM sa bagyo kahit nasa Amerika. Okay.
Congratulations po sa maganda po ninyong pagmomonitor. Tatay Badong, ang duda ko dyan, kasabwat ni Tatay Diggs yung bagyo. Inutusan niya tumama sa Pinas para Correct. Di ba? Correct na correct. Ang daming bagyo, bakit sa Pilipinas na tama? Kung wala pong hindi po inaprobahan niya ni Tatay Digong noong 2022. Inaprobahan niya yan noong 2022 kasi presidente pa siya eh. Kailangan regluhin muna ni BBM kaso ni Garfield. This too shall pass, my favorite pace. Tiway sa pagtama. Yan. Kaya ang conclusion nyo, bakit CIA at Defense Secretary ang kamiting ni BBM? Meron kayang mangyayaring senaryo sa Pilipinas para nakakatakot po. Kung ano man po ang mangyayari, kung gusto po nilang idamay tayo sa digmaan, ayan na po siguro ang katapusan ng masamang rehimen na to. Puta, wala na nga proyekto, idadamay pa tayo sa digmaan. Yun po ba yung tinatanong nyo kung madadamay tayo? Siguro naman hindi na po makakapagtimpi. Yung mga retired general, may narinig na ako kay General Poque, retired General Poque, sabi niyo, di ba? Sana naman wag po tayong maging bulag na tagasunod, no? Na mapapahamak yung Pilipinas. Dapat yung ginagawa natin, pagtatanggol lang sa Pilipinas, hindi po tayo makisangkot. No? Huwag po tayong makisangkot sa anuman pong internal po yan. Yung usapin po ng Taiwan at China, parang yung usapin po yan ng Mindanao at Pilipinas noong 1970s. No? Yung Mindanao na gustong kumawala no secessionist movement, ay may kaguluhan sa Pilipinas, no? Ano ba pagkakaiba niyan? Isang bansa lang po yan, Taiwan at China. Kaya nga po may one China policy ang buong mundo. Nakinikilala po natin yan, yung one China policy. Kumbaga, renegade. Hanggang ngayon po, officially, renegade province yung Taiwan. Bagamat hindi na natin maiwasan na parang separate na talaga ang haba na ng panahon na sila'y nag-exist ng may sarili na silang mga batas at may sarili. Yun. Pero alam niyo po, eto po kasi ang basa ko dyan. No? Ang mga incheck po, una lagi kita, di ba? Una kita bago gera. Wala naman pong experience tayo maliban po dun sa World War II. Wala naman po tayong naririnig na mahilig po yung China. Ang alam ko po, mahilig yung China na magpautang. At pag pinautang ka, yung beholden ka na nila. Pero yung mga manggera, sa modern history po ng China, wala po tayong nababalitaan na bansang ginera nila. In peace. Ipunin natin ang tubig, baha. Ilalagay sa DSWD na balde. Magagamit nating inumin habang nagbabantay ng barkong babangga sa flood control na overwhelm. Parang parang nakikipaglokohan lang tayo sa gobyerno sa mga paliwanagan, no? Separatist po ang China, ayaw nila sa outside ng country nila. Boss Bad, sabi ng third floor studio na noong EO pa si Attorney Vic, bumabagyo na noon, mahimbing pantulog ni BBM. Literal na pinangatawanan ang salitang bedwetter. Ayan po, mga tauhan talaga ni Vic Rodriguez yan. Mga ASEC, ano ba? USEC, ASEC. Yung dalawa na yun. 6 pa daw babagyo ang papasok ngayong linggo. 6 pa daw bagyo. Munti ko nang itanong, sino si Chris? Tumanggap din ba na confidential fund dyan? Hindi totoo na walang flood control si Duterte. Meron dito sa Cavite, 2 malaking hukay na water catchment basin sa Imus, Cavite. Eto po ang hindi po totoo, ang wala po si Duterte, yung ganyang kalaking budget, o trilyon na budget, wala po siyang trilyon na budget.
Practical lang po, linis-linis lang, di ba? Lagi po yan, linis. Linis yung Ilog Pasig, linis. Baliktad ang utak ng gobyerno, ito. Instead magagalit, matatawa ka na lang. FYI, dito sa Japan, lahat ng items sa Uniqlo, Daiso, China made. Wow. Boss Bas, inipon mo na ba ni BBM ang baha? Bakit daw pinagtatawanan natin? May isa pong loyalista. Tapos pinakita niya yung plano, yung mga video na kinecreate. Bakit daw pinagtatawanan natin sinasabi? Ganito yan. Bobot lang daw talaga tayo. Hindi nyo ba naintindihan na ika-4 na taon na ni BBM? Magpapatayo pa siya ng mga... Wala pang ang bad. Hukay pa lang nga yun. Hindi maganda kainin ng bangus ngayon. Baka galing sa baha, Boss Buds. Oo nga. Oo nga. Yun lang po masasabi ko. Oo nga. 111, clear maulan dito sa Ilocos. Kahit dito din sa US, lahat China made. Yan, Henry. Buong mundo na po yan. Di na po tayo makakataka sa made in China. Bakit, Boss Bats, walang nag-file na impeachment complaint kay BBM? Wala pa po. Boss Bats, yun sa Florida Blanc. Ay, meron si di ba? Kaya nga hindi pinaupo eh. Nagtangka po yung Duterte youth. Hindi pinaupo. Bobo daw sabi ni Torre, sabi BP, Sara, bobo ka rin. Tiyang kabuto. Cardema nag-file. Opo. Kaya hindi pinaupo si Cardema. Mga sutil talaga eh. Teka lang baka simula na yung birada eh. Nagsasalita pa ako. Boss, ngayon ko lang ipagtatanggol si BBM na tama yung ginawa niya na ipatanggal ang mga tarpaulin. Dahil hindi magandang halimbawa sa mga kabataan na nakikita mukha ng addicts. Hindi naman po pinatanggal eh. Pinatigil lang po. So yung mga nakabit na, hindi na tatanggalin. Ba't tatanggalin eh? Ipopromote nga. Okay, Boss Buds, yung sa Florida Blanca, Pampanga, ang taas ng baha dahil po sa Dolomite yon. Correct. Hindi kayo naniniwala eh. Marunong pa kayo sa mga congressman. Palit ulo, Bala Factory, Tantoco Det.